Mga maling ginagawa natin sa credit card. Here we go. Pag-usapan natin yun ngayon, mga kapitbahay. Number 1 on the list, pagbayad ng minimum due lang. Okay, so di ba pag dumadating yung statement natin, meron doon nakalagay total amount due and then minimum due. So, akala natin pag sinabi na minimum due, doon na tayo titingin kasi mas maliit siya kaysa sa total amount due. Pero mali po yun. Kasi matcha-charge ka doon sa hindi mo nabayaran na sa kulang mo doon sa total amount due. Kaya always pay your credit card in full before the due date. Number 2, pag-treat sa credit card as extra cash. We always think kasi na credit card is an extension of our wallet na kapag ubos na ang ating pera, magsiswipe tayo kasi gusto lang natin bumili, gusto lang natin mag-shopping. Akala natin, ito yung ginagastos natin yung extra pera natin. Pero hindi natin alam, hindi po siya extra pera. Dito pumapasok yung pwede tayong magamit ng credit card. Either it can make you or break you. Kasi one way is, of course, gagamit ka ng credit card just to, gain points. Or also, maybe if you have a business, you can buy for the inventory ng business mo. Kasi, kaya mo naman siyang mabayaran bago ulit mag-due date. However, sa mga iba, akala kasi nila, makagawa sila ng pera out of it or I don't know kung bakit, for what purpose, ginagamit nila as their extra cash, but it's a no-no. Okay? Number 3, I can say, ang paggamit or pag-cash advance. Kasi sa cash advance per charges. So, if gagamitin mo siya for something just to finance your luho, well, it's a no-no. Kasi syempre, kakaroon siya ng interest monthly. So, minsan, kasi mga cash advance na yan, minsan 1% per month, point something per 0.88, iba-iba, depende sa promotional offers nila. Pero if it's that high, multiply mo yun sa 12 per annum, then it's really big. It's mali if gagamitin mo lang just for your luho. Number 4, having late payments or pagbabayad ng late. Yung una kanina is nag-minimum due ka lang, hindi mo binayaran ng buo. But this time, hindi mo siya binayaran doon sa takdang araw na kailangan mo siyang mabayaran. So, nagbayad ka ng late, it would incur charges. Compute yung mga interest charges na yan doon sa amount na hindi mo nabayaran. If that's 3%, magkano yung 3% ng ganito na X amount, tapos minsan nagano pa yan, yung mga interest charge bukod sa finance charges, late payment fee pa yan sila. Number 5, pag-max out ng credit card or yung pagsasaid ng credit card. It's a no. Kapag magkakaroon ka ng parang credit card report, it will not reflect good on you kasi nga nagma-max out ka ng credit card mo. So, you are relying heavily on debt kapag ganyan. So, medyo history ng iyong credit card ay medyo masasabi tayo dyan. Kaya, as much as possible, 30% of your card lang dapat yung ginagamit mo. Actually, as long as sige, nababayaran mo, why not? Pero, kung isasagad mo siya parate-rate, ibang usapan. And number 6, not checking your SOA or billing statement. Magbayad ka lang ng bayad, oo sige, nandito na tayo, hindi ka nagmi-miss out sa payments, hindi ka nahuhuli or laging kumpleto yung bayad mo. But, nag-check ka ba ng SOA mo? Kasi hindi mo alam na interest charge ka na pala o kaya naman na bill ka na ng annual fee. Well, nasa sayo kung gusto mong bayaran yon. But for me, it's a no. I will not be paying for any annual fees. I haven't paid any annual fees in my life. It's because I negotiate for the waiving of my annual fee. All the time. Kaya, yeah, it's a big no for me. Isipin mo yon, ilang cards, magkano yung annual fee. It can go as much as 6,500, 7,500 per year. So, I don't wanna pay for that. Always check. Minsan napapaisip ako, uy, teka, ba't parang ang laki ng gastos ko? Wait, check ko muna. So, yun. Hindi lang para sa annual fee, yung mga na-experience natin, yung hindi nag-inform sa atin si card or si through text na meron palang na bill sa'yo na mga subscriptions na hindi naman pala ikaw yung nag-subscribe.
So, yun, binayaran mo. So, wala na. Compromise na yung card mo, it's always safe na papalitan mo na yan. Kasi compromise na yan eh. Nakuha na yung information yan. Kaya as much as possible, itawag mo yan, i-check mo yan lagi. For our video, mga maling ginagawa natin sa ating mga credit cards. Kayo ba, ano ba yung mga maling ginagawa nyo? Tingin nyo na mali na ginagawa nyo sa credit cards nyo. Comment down below. Thanks for watching. If you want more contents like this, please do like and follow. See ya!